ang tahimik na revolusyon para sa kinabukasan ng kabataang Pilipino. Sa loob ng maraming dekada, ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas ay tila isang higanteng natutulog, puno ng potensyal, ngunit laging kapos sa aksyon. Ngunit ngayong 2025 sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang higanteng ito ay gising na at handa ng humarap sa makabagong panahon. Ang taong ito ay itatala sa kasaysayan bilang panahon kung kailan ang mga pangako ay naging tunay na serbisyo. Sa gitna ng ingay ng politika, isang tahimik na revolusyon ang nagaganap sa loob ng mga silid-aralan. Hindi ito idinaan sa mga mabulaklak na salita, kundi sa mga konkretong hakbang na naglalayong ayusin ang pundasyon ng ating karunungan, ang mga guro at ang teknolohiya. Nagsimula ang lahat sa pagkilala sa halaga ng mga guro. Ngayong taon, mahigit 16,000 guro sa mga pampublikong paaralan ang nakatanggap ng kanilang matagal nang hinihintay na promosyon. Sa loob ng maraming taon, marami sa ating mga guro ang tila na pag-iwanan na ng panahon. Ngunit sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, binigyan diin na ang kapakanan ng mga guro ang susi sa tagumpay ng mga estudyante. Ipinaliwanag ng civic leader na si Dr. Antonio Goitia na ang mabuting pamamahala ay hindi kailangang maging maingay. Ayon sa kanya, kung minsan ang pinakamabisang gobyerno ay ang tahimik na nagtatrabaho at ang mga resulta nito ang siyang nananatili at nararamdaman ng taong bayan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang posisyon at sahod sa mga guro, pinalalakas natin ang moral ng mga taong hubog-hubog sa kaisipan ng ating kabataan. Hindi lamang tao ang binigyang pansin, kundi pati na rin ang mga kagamitan. Ang mga malalayong paaralan sa probinsya na dati ay walang kuryente o internet ay naaabot na ngayon ng mga digital learning tools, laptop at satellite internet. Dahil dito, unti-unti nang nawawala ang malaking agwat sa pagitan ng mga estudyante sa lungsod at sa mga liblib na lugar. Kasabay nito, ang mga batas tulad ng ETF Act ay nagbubukas ng pinto ng kolehiyo mula sa mga manggagawang Pilipino. Ipinapakita nito na ang edukasyon ay hindi lamang para sa mga batang nasa loob ng eskwelahan, kundi para sa bawat Pilipinong nagnanais ng mas magandang pagkakataon sa buhay. Maaaring itanong ng ilan, bakit ba kailangang unahin ang mga guro at ang internet? Ang sagot ay simple, ang edukasyon sa hinaharap ay hindi na lamang tungkol sa pagsasaulo ng mga libro, kundi tungkol sa pagiging handa sa mundo. Kapag ang isang guro ay masaya, may sapat na suporta at kinikilala ang galing, mas nagiging epektibo sila sa pagtuturo. Sila ang nagsisilbing inspirasyon ng mga bata. Kung ang ating mga guro ay hindi stress sa pera o promosyon, mas maibibigay nila ang kanilang buong atensyon sa paghubog ng karakter at talino ng mga estudyante. Sa darating na mga taon, halos lahat ng trabaho ay gagamit na ng teknolohiya. Ang pagbibigay ng laptop at internet sa mga remote areas ay hindi lamang pagbibigay ng gadget. Ito ay pagbibigay ng passport sa mga bata upang makasabay sa global economy. Hindi na sila mapag-iiwanan ng mundo. Ang mga programa para sa mga working students ay tinitiyak na walang Pilipinong maiiwan. Ang edukasyong kayang abutin ang lahat ay nangangahulugang mas maraming pamilya ang makakaahon sa kahirapan sa hinaharap. Ang mga pagbabagong ito ay maaaring hindi palaging laman ng mga headline sa pahayagan, ngunit ang epekto nito ay madarama sa bawat sulok ng bansa sa darating na mga dekada. Kapag inuna natin ang mga guro, ang mga estudyante ang tunay na nananalo. Ang landas patungo sa tunay na pagbabago ay hindi nasusukat sa ningning ng mga anunsyo, kundi sa liwanag ng pag-asa na muling nag-aalab sa bawat silid-aralan sa Pilipinas. Ang mas pinagandang pangarap na tahanan, ang bagong mukha ng programang 4PH. Sa loob ng mahabang panahon, ang pagkakaroon ng sariling bahay ay tila isang pangarap na mahirap abutin para sa karaniwang pamilyang Pilipino. Ngunit ngayong taon, isang malaking pagbabago ang naganap upang ang pangarap na ito ay maging abot kamay para sa lahat. Ngayong taon, nagkaroon ng malaking pagbabago sa pambansang programang pabahay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas kilala sa tawag na Expanded 4PH sa ilalim ng pamumuno ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, mas naging sentro na ng programa ang kapakanan ng mga ordinaryong Pilipino, lalo na ang mga pamilyang hirap sa buhay. Dati, ang focus lang ng programa ay ang pagtatayo ng matatayag na kondominium o mga vertical housing.
Kaya lang, napansin ng pamahalaan na hindi ito masyadong naging epektibo dahil sa usapin ng presyo at kakayahan ng mga tao na makabayad. Dahil dito, sa direksyon ni Secretary Jose Ramon Aliling, ginawang mas malawak at mas abot kaya ang mga pagpipilian. Mas maraming paraan para magkabahay. Hindi na lang basta kondominium ang inaalok ngayon. May bagong sistema, mayroon pa ring mga subdivision type o mga bahay na may sariling lote, paupahang bahay para sa mga hindi pa handang bumili, incremental housing kung saan pwedeng dahan-dahang itayo o palakihin ang bahay depende sa budget, mga pansamantalang matutuluyan para sa mga nangangailangan. Ipinaliwanag ni Secretary Aliling na ang utos ng Pangulo ay dapat maabot ng serbisyong ito ang mga kababayan nating maliliit lang ang kita, ang mga nakatira sa mga delikadong lugar at ang mga pamilyang wala pang sariling matitirhan. Gusto nilang matiyak na may programang babagay sa pangangailangan at sa bulsa ng bawat isa. Para maging matagumpay ito, naghati-hati ng trabaho ang iba't ibang ahensya sa ilalim ng DHSUD. Ang Pag-ibig Fund ay nagbaba ng kanilang interes sa 3% hanggang 4.5% para sa mga proyektong pampamahalaan. Ang National Housing Authority ang nakatutok sa mga paupahang bahay. Ang Social Housing Finance Corporation naman ang nangunguna sa mga proyektong pangkomunidad at unti-unting pagtatayo ng bahay. Dahil sa mga pagbabagong ito, bubuhos ang suporta mula sa mga samahan ng mararitang tagalungsod at maging sa mga pribadong kumpanya. Sa katunayan, mahigit 34,000 na pamilya na ang nakinabang o handa nang makakuha ng kanilang mga bagong tahanan. Isa sa mga magandang balita ay ang pakikipagtulungan ng gobyerno sa University of the Philippines, Diliman para sa isang pilot project ng paupahang bahay na sisimulan na sa taong 2026. Tiniyak ni Secretary Aliling na ang pintuan ng DHSUD ay laging bukas para sa pakikipag-usap sa iba't ibang sektor. Ayon sa kanya, ang tanging mithiin ng ating Pangulo ay makapagbigay ng disente, ligtas at murang tahanan upang magkaroon ng mas marangal na buhay ang bawat pamilyang Pilipino. Higit pa sa simento at bubong, ang expanded 4PH ay nagsisilbing simbolo ng pagbangon at pagbabalik ng dignidad sa bawat pamilyang Pilipino na sa wakas ay may matatawag ng sarili at ligtas na tahanan. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkamyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam ninyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at buhok, hindi ito matatapon. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam niyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Totoo pala ang multo, nakakatakot ito. Kinaibigan nila, inutusang kainin